Minsan, akala natin katapusan na. Pero sa totoo lang, simula pa lang pala ng mas matatag na ikaw. Sa buhay, hindi maiiwasan ang pagkadapa. Sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, sa sarili. Pero alam mo ba? Sa bawat bagsak, may dalang aral. At sa bawat aral, may pag-asang bumangon muli. Sa video script na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit bumabagsak tayo. Ano ang mga natutunan natin mula rito? At pinakamahalaga, paano tayo babangon? Kasama ang ilang kwento ng inspirasyon, pananampalataya at lakas ng loob. Kaya kung ikaw ay kasalukuyang humaharap sa pagsubok o may kakilala kang dumaraan sa mabigat na yugto ng buhay, ito ay para sa iyo. Simulan na natin dahil hindi ang pagkadapa ang magtatapos sa iyo, kundi ang desisyon mong bumangon muli. Lahat tayo ay nadadapa, pero hindi lahat ay natututo at bumabangon. Minsan parang ang bigat-bigat ng mundo, di ba? May mga araw na kahit anong effort mo parang kulang pa rin. May mga pagkakataong nawawalan tayo ng tiwala sa sarili, sa dami ng pagkakamaling nagawa, sa dami ng planong hindi natuloy, o sa mga pangarap na tila lumalayo imbes na lumapit. Pero alam mo ba? Ang bawat pagkadapa, bawat pagkatalo, bawat luha, lahat yan may dahilan. Hindi para pahirapan ka, kundi para turuan ka. Para ipaalala na tao ka at bilang tao, may kakayahan kang matuto at bumangon. Sa mga susunod na minuto, pag-uusapan natin ang kahulugan ng pagbagsak. Hindi lang bilang isang masakit na karanasan, kundi bilang simula ng isang bagong lakas. Ang bawat aral na makukuha natin sa kabiguan ay isang hakbang patungo sa mas matibay, mas matapang at mas matalinong ikaw. Kaya kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo na parang gusto mo nang sumuko, sandali lang, huminga ka. At sabay nating alamin, paano nga ba bumangon mula sa pagkakadapa? Alam mo, hindi lang iisa ang anyo ng pagbagsak. Minsan, bumabagsak tayo sa pag-aaral. Kahit anong aral mo, bagsak pa rin sa exam o kaya hindi natuloy ang inaasam mong diploma. Minsan naman, nawawalan tayo ng trabaho. Hindi dahil tamad tayo, kundi dahil minsan sadyang nagbabago ang sitwasyon. Meron ding mga relasyon na nasisira, mga dating matibay, pero ngayoy puno ng lamat, tampo o tuluyang paglayo. At syempre, hindi rin nawawala ang mga krisis sa kalusugan o yung pagkapagod ng isip at damdamin na hindi natin laging kayang sabihin sa iba. Pero bakit nga ba dumarating ang mga ganitong bagsak sa buhay? Dahil bahagi ito ng paglago. Walang perpektong buhay, kahit gaano ka pa kahanda, kahit gaano ka pa kabait o kasipag, darating at darating ang mga pagsubok. At dahil normal ito, gusto kong sabihin sa iyo, ang pagbagsak ay hindi kahihiyan. Hindi ito sukatan ng kabuuan mong pagkatao. Lahat tayo ay bumabagsak, ang kaibahan lang ay kung paano tayo tutugon pagkatapos. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa, hindi ka mahina, isa kang tao. At gaya ng lahat ng tao, may kakayahan kang tumayo muli. Kapag bumagsak tayo, masakit. Pero doon din nagsisimula ang tunay na pagkilala sa sarili. Dahil sa pagbagsak, nakikita natin kung saan tayo nagkamali, kung ano ang ating kahinaan at higit sa lahat, kung saan tayo malakas. Self-awareness. Isa yan sa pinakamahalagang aral ng kabiguan. Kapag dumaan ka na sa sakit, sa hirap, sa pagkabigo, mas nagiging mapagkumbaba ka. Hindi mo na basta-basta hinuhusgahan ng iba kasi alam mo na ang pakiramdam ng matalo, ng mawalan, ng malugmok. Doon lumalalim ang empatiya, yung kakayahang umunawa at makiramay. At habang paulit-ulit tayong bumabangon, unti-unti tayong nagiging matatag. Dito, nabubuo ang tinatawag na resilience, yung lakas na hindi lang basta tapang, kundi yung hindi sumusuko kahit ilang ulit pang madapa. Tibay ng loob na hindi natuturo sa libro, kundi sa mismong karanasan. At kapag dumating na ang tagumpay, maliit man o malaki, mas pinapahalagahan natin ito. Kasi alam natin ang pinanggalingan, alam natin kung gaano kahirap makarating doon. Hindi na tayo nagyayabang, imbes nagpapasalamat tayo. Kaya tandaan mo,
Sa bawat bagsak, may aral. At ang aral na yan ang huhubog sa'yo, hindi lang para bumangon, kundi para maging mas buo at mas totoo bilang tao. Ang pagbagsak ay masakit, pero ang pagbangon, yan ang tunay na hamon. At tulad ng sugat, hindi rin ito bigla-bigla. Dumadaan ito sa proseso. Una, kailangan nating tanggapin ang nangyari. Huwag itanggi, huwag takbuhan. Oo, masakit. Oo, hindi ito ang gusto mo. Pero hindi ka makakausad kung hindi mo kayang harapin ang katotohanan. Pangalawa, magpatawad. Sa sarili muna. Kung nagkamali ka, hindi ka lang basta nagkamali, natuto ka rin. At kung may taong nakasakit sa'yo, piliin mong bitawan ang bigat. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili mong kapayapaan. Pangatlo, itanong mo sa sarili, ano ang natutunan ko? Sa gitna ng lahat ng sakit at luha, may mga aral kang mahahawakan. Aral na hindi mo matututuhan kung hindi mo ito pinagdaanan. Pang-apat, magplano. Kahit maliit lang, isang hakbang, isang desisyon, isang bagong simula. Hindi mo kailangang buuin agad ang buong buhay mo. Magsimula ka lang. At panghuli, magpatuloy. Kahit may takot, kahit may duda. Kasi minsan, ang lakas ay hindi yung walang takot, kundi yung kayang kumilos kahit natatakot. Yung kayang humakbang kahit nanginginig pa ang tuhod. Tandaan mo, ang pagbangon ay hindi isang beses lang. Minsan, araw-araw mo itong kailangang piliin. At sa bawat araw na pinipili mong bumangon, kahit pagod ka, kahit takot ka, panalo ka na. Minsan, ang pinaka-epektibong paalala na posible ang pagbangon ay ang kwento ng mga taong tunay na bumangon. Una, hayaan mong ibahagi ko ang isang personal na kwento. Isang kaibigan ko, dating honor student. Pero dumating ang punto na halos hindi na siya makapasok sa klase dahil sa depresyon at problema sa pamilya. Nawala ang scholarship, nabagsak sa ilang subjects. Pero hindi siya tumigil. Unti-unti siyang bumangon, naghanap ng trabaho, binalikan ang pag-aaral. At ngayon, isa na siyang lisensyadong guro. Hindi mabilis, hindi madali, pero posible. Pangalawa, sino ba ang hindi nakakakilala kay Manny Pacquiao? Dati, naglalako lang ng pandesal. Walang pambili ng sapatos. Pero sa sipag, tiyaga at pananalig, isa na siya ngayon sa mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng sports. At higit pa ron, naging lingkod bayan siya, nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. At kung gusto mo ng mas malalim na halimbawa, si Jesus mismo. Sa krus, ibinagsak siya ng mundo. Iniwan, sinaktan, ipinako. Pero mula sa kamatayan, bumangon siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa ating lahat. Isang paalala na kahit ang pinakamadilim na sandali ay kayang palitan ng liwanag kung may pananampalataya. Ang mga kwento nila ay hindi para lang humanga tayo, kundi para ipaalala, kung sila nakabangon, ikaw rin. Ngayong narinig mo na ang mga kwento, aral at proseso, may isa akong tanong para sa iyo. Ilang beses ka nang nadapa at higit doon, ilang beses ka na ring bumangon? Kasi ang tunay na sukatan ng lakas, hindi kung ilang beses tayong hindi nadapa, kundi kung ilang beses tayong piniling bumangon, kahit masakit, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan. Kaya ngayon, kung ikaw ay nasa gitna ng isang pagsubok o parang gusto mo nang sumuko, huwag kang matakot mabigo. Ang pagkabigo ay hindi dulo. Isa lang siyang pahina, hindi ang kabuuan ng kwento mo. Yakapin mo ang aral. Alamin kung anong sinasabi ng sitwasyon sa'yo. Dahil minsan, ang sakit ay guro rin. At higit sa lahat, patuloy kang bumangon. Araw-araw, kahit paunti-unti, kahit may luha, kahit walang nakakakita. Basta't gumagalaw ka, buhay ka. At kung buhay ka, may pag-asa. Iiwan ko sa'yo ang linyang ito. Sa bawat bagsak, may aral. At sa bawat aral, may pag-asa ng pagbangon. Salamat sa pakikinig at sana pag-alis mo sa video o mensaheng ito, dala mo ang panibagong tapang para sa susunod na hakbang. Kung may natutunan ka sa mensaheng ito, i-share mo ito sa isang taong alam mong kailangan ding marinig to.
Malay mo, ikaw pala ang maging dahilan ng pagbangon niya. At kung gusto mong makakita pa ng mga kwento at mensahe ng pag-asa, huwag kalimutang i-follow, i-like o mag-subscribe sa page channel na ito. Dito, hindi lang kwento ang hatid namin, kundi panibagong lakas para sa bawat araw. At kung gusto mong ibahagi ang sarili mong kwento ng pagbangon, i-comment mo lang sa baba. Sabay-sabay tayong matuto, masaktan, at bumangon bilang isang komunidad. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang pumili na bumangon muli